Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener, kabilang sina Alex Martin, Dumagsang and Domingo family, Sir Nelson Asuncion from Bataan, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Mahina na ang ihip ng hangin at habang unti-unting bumibigat ang inyong mga mata, may ikukwento akong kwento tungkol sa isang panaderong hindi nakakarinig. Sa maliit na panaderya sa dulo ng kanto, may lihim siyang inilalagay sa bawat tinapay. Hindi ito mamahaling sangkap, hindi rin espesyal na recipe, kundi isang bagay na matagal nang nawawala sa puso ng maraming tao. Kaya humiga ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at samahan ninyo akong maglakad sa tahimik na baryong amoy bagong lutong pandesal. Tahimik ang kalye, malamlam ang ilaw ng poste, at sa dulo ng makitid na eskinita, may isang panaderyang hindi kailanman nawalan ng pila. Bago pa sumikat ang araw, bago pa tumilaok ang mga manok, umaalingasaw na ang amoy ng bagong lutong pandesal sa buong baryo. At kasabay noon, unti-unting nagigising ang mga tao. May mga nanay na may hawak na barya, may mga tricycle driver na bagong bangon, may mga batang nakatsinelas pa lamang. Lahat sila, iisa ang direksyon. Ang maliit na panaderya ni Jojo. Hindi ito maganda. Hindi makintabang karatula. Luma ang bubong. May mga bitak ang dingding. Pero kakaiba ang init doon. Parang may yakap na nakahalo sa amoy ng tinapay. Sa loob ng panaderya, tahimik na gumagalaw si Jojo. Simple lang ang kanyang suot. Kupas na puting damit. Apron na maraming mansa ng harina. At mga matang tila laging may gustong sabihin. Hindi siya nagsasalita ng madalas. Hindi dahil suplado siya, kundi dahil hindi siya nakakarinig at hirap siyang bumigkas ng salita. Ngunit sa baryo, hindi na kailangang magsalita ni Jojo. Kabisado na siya ng lahat. Kapag ngumiti siya, ibig sabihin bagong luto ang pandesal. Kapag marahang tumango, ibig sabihin pwede nang umutang. Kapag marahang tinapik ang balikat mo, ibig sabihin na iintindihan ka niya. Isang ang pandesal, Jojo. Sigaw ng isang matandang lalaki. Ngumiti lamang si Jojo, sabay abot ng mainit-init na supot. Hindi niya narinig ang sinabi, pero nabasa niya ang galaw ng labi. Ganito ang araw-araw niyang buhay. Tahimik, paulit-ulit, pero puno ng init. Sa isang sulok ng panaderya, may maliit na batang lalaki na nakaupo. Payat, madungis, at halatang ilang araw ng gutom. Tahimik lamang itong nakatingin sa mga tinapay. Hindi nagsasalita, hindi rin lumalapit. Napansin siya ni Jojo. Marahang lumapit ang panadero. At walang anumang salita, inabot niya ang isang bagong lutong pandesal. Mainit pa. Umuusok pa. Nanlaki ang mata ng bata. Nag-aalangan pa itong tanggapin. Ngunit marahang ngumiti si Jojo. Dahan-dahang kinuha ng bata ang tinapay. Parang takot na baka bawiin. Pagkatapos, mabilis itong tumakbo palabas. Napangiti na lamang ang ilang customer. Talagang mabait niyang si Jojo. Lugi siya sa kabibigay. Ngunit hindi iyon pinansin ni Jojo. Patuloy lang siya sa pagmamasa. Parang may sarili siyang mundong ginagalawan. Isang mundong walang ingay, pero puno ng pakiramdam. Lumipas ang maghapon at unti-unting kumunti ang tao. Tahimik na muli ang panaderya, tanging tunog ng pugon ang natitira, at mahinang pagaspas ng hangin sa labas. Akala ni Jojo, tapos na ang araw. Ngunit maya-maya,
May munting aninong muling sumilip sa pintuan. Ang batang lalaki. Nakahawak ito ng isang sirang laruang kotse. Putol ang gulong. Gasgas ang pintura. Halatang luma na. Lumapit ito kay Jojo at marahang iniabot ang laruan. Hindi agad na intindihan ni Jojo. Ngunit pilit itinulak ng bata ang laruan papunta sa kanya. Bayad. Iyon ang ibig sabihin. Parang biglang bumagal ang paligid. Tahimik ang pugon. Tahimik ang hangin. At sa unang pagkakataon sa buong araw, napatitig si Jojo ng matagal. Marahang niyang tinanggap ang sirang laruan. Parang isa itong napakahalagang bagay. Pagkatapos, ngumiti siya. Iyong nangiting hindi pilit. Iyong nangiting may halong lungkot at lambing. Tumakbo na muli ang bata palabas. Yakap-yakap ang natitirang kalahati ng pandesal. At naiwan si Jojo. Hawak ang sirang laruan. Habang unti-unting umiinit ang kanyang mga mata. Sa labas, patuloy ang ikot ng baryo. May mga taong nagmamadali. May mga businang maingay. May mga sigawang hindi niya kailanman maririnig. Ngunit sa maliit na panaderyang iyon, may isang lalaking kahit hindi nakakarinig, ay marunong umunawa ng gutom, lungkot, at pangangailangan ng iba. At hindi pa alam ng baryo na ang simpleng panaderyang iyon ay may lihim na mas malalim pa kaysa sa recipe ng tinapay. Dahil gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, may ginagawa si Jojo na walang nakakakita. Isang ritual na siyang tunay na dahilan kung bakit hindi malimutan ng mga tao ang lasa ng kanyang pandesal. Mabagal ang ulan, tumutulo ang bubong, at sa sulok ng lumang bahay, nakaupo ang batang si Jojo. Yakap-yakap niya ang maliit na supot ng harina, habang tahimik na nakatingin sa sahig. Noon pa man, iba na si Jojo sa ibang bata. Hindi siya sumasagot kapag tinatawag. Hindi siya lumilingon sa sigawan. At hindi siya nagigising kahit malakas ang kulog. Akala noon ng kanyang ina, matigas lang ang ulo ng bata. Ngunit isang gabi, nagbagsakan ang mga plato sa kusina. Nagsigawan ng mga kapitbahay. Nagkagulo sa buong bahay. Pero si Jojo, nanatiling tahimik sa sulok, walang kamalay-malay. Doon nila nalaman na hindi siya nakakarinig. Mula noon, nag-iba ang tingin ng tao sa kanya. Kaawa-awa naman, pabigat lang paglaki niyan. Anong trabaho ang mapapasukan ng bingi? Mga salitang hindi narinig ni Jojo, pero nabasa niya sa mukha ng mga tao. Masakit pa rin. Lumaki siyang tahimik. Laging nasa gilid. Laging pinapanood lang ang mundo. At ang tanging taong tunay na umintindi sa kanya ay ang kanyang ina. Tuwing umaga, sinasamahan siya nitong bumili ng tinapay. At doon unang natutunan ni Jojo ang mahulog ang loob sa amoy ng bagong lutong pandesal. Mainit, malambot, at kakaibang nakakapanatag kapag malungkot ka. Sabi noon ng kanyang ina habang nakangiti, gumawa ka ng bagay na nagbibigay init sa iba. Hindi iyon narinig ni Jojo, pero nakita niya sa labi ng kanyang ina. At hindi niya iyon nakalimutan. Lumipas ang mga taon. Hanggang isang tag-ulan, nagkasakit ang kanyang ina. Tahimik lamang ang maliit nilang bahay. Tahimik ang gabi. Tahimik ang ilaw ng gasera. At sa kama, nakahiga ang nag-iisang taong naniwala sa kanya. Mahigpit ang hawak ni Jojo sa kamay ng kanyang ina. Parang ayaw niyang bitawan. Ngunit pagsikat ng araw, lumamig ang kamay nito. At unang beses, naramdaman ni Jojo ang katahimikang mas masakit kaysa dati. Pagkatapos noon, lalo siyang naging mag-isa.
Walang gustong kumuha sa kanya bilang trabahador. Pinagtatawanan siya, minsan tinutulak, minsan niloloko. Hanggang isang araw, napadpad siya sa lumang panaderya sa kabilang baryo. Maliit lamang iyon, mas luma pa kaysa sa panaderya niya ngayon. At amoy kahoy ang buong lugar. Doon niya nakilala si Mang Selo. Isang matandang panadero, matapang ang muka, pero mabait ang mga mata. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Selo si Jojo noon. Habang hawak nito ang karatulang may nakasulat, humahanap ng katulong. Marahang itinuro ni Jojo ang sarili niya. Pagkatapos itinuro ang kanyang tainga at umiling. Sinasabi niyang bingi siya. Matagal siyang tinitigan ni Mang Selo bago ito ngumiti. At sa simpleng kumpas ng kamay, pinapasok siya nito. Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, tinuruan siya ni Mang Selo kung paano gumawa ng tinapay. Hindi gamit ang salita, kundi gamit ang pakiramdam. Pakinggan mo ang masa, sabi ni Mang Selo habang marahang pinapadama ang kwarta sa kanyang kamay. Ramdam mo dapat kung buhay na ito. Hindi man marinig ni Jojo, unti-unti niya iyong naintindihan. Natuto siyang makinig gamit ang palad, gamit ang init, gamit ang tibok ng paligid. Kapag tama ang masa, iba ang lambot nito. Kapag handa na, parang humihinga ito sa ilalim ng kamay. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jojo na may halaga siya. Lumipas ang maraming taon. Hanggang isang gabi, nagising siya sa kakaibang liwanag. Pagbukas niya ng mata, nakita niyang nilalamon ng apoy ang panaderya. Nagkakagulo ang mga tao. May nagsisigawan, may nagtatakbuhan. Ngunit si Jojo, isang bagay lang ang nakita. Ang lumang kwaderno ng recipe ni Mang Selo na iwan sa loob. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya papasok sa apoy. Mainit. Makapal ang usok. Halos hindi siya makahinga. Ngunit hinanap niya ang kwaderno. At nang makita niya ito, agad niya iyong niyakap sa dibdib. Paglabas niya, bumagsak ang kalahati ng panaderya. Napaupo si Mang Selo sa ulan. Yakap si Jojo habang nanginginig ang matanda. At kahit walang marinig, ramdam na ramdam ni Jojo na may taong proud sa kanya. Hindi niya alam noon na ang lumang kwadernong iniligtas niya ay magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng buong baryo rin balang araw. Mabango ang umaga, mainit ang pugon, at sa maliit na panaderya sa dulo ng kanto, mahaba na naman ang pila. Parang ordinaryong araw lamang. Ngunit sa baryo, may isang tanong na matagal nang walang makasagot. Bakit nga ba sobrang sarap ng tinapay ni Jojo? Hindi ito pinakamura. Hindi rin ito pinakamalaki. At lalong hindi gawa sa mamahaling sangkap. Ngunit kapag natikman mo, parang may kung anong bumabalik sa dibdib mo. Parang alaala. Parang yakap, parang tahanan. May imported na harina siguro yan. Bulong ng isang tindera habang kumakain ng pandesal. Hindi. May sikreto yang nilalagay. Sagot ng matandang lalaki sa gilid. Baka may orasyon. Mahinang sabi ng isa pang babae. Napangiti na lamang ang mga tao sa baryong iyon. Unti-unti nang naging alamat ang tinapay ni Jojo. May mga bumabiyahe pa mula kabilang bayan. May mga motorista na sinasadyang dumaan. May ilang negosyanteng gustong tikman ng misteryosong pandesal. Si Jojo, pareho pa rin. Tahimik, mapagmasid, at laging abala sa pagmamasa. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang baryo, sinisimulan na niya ang paggawa.
Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng pugon lamang ang gumagalaw sa madilim na panaderya. At doon, sa gitna ng init at harina, may kakaibang ritual si Jojo. Habang nagmamasa, nakapikit siya minsan. Parang may iniisip, parang may kinakausap sa loob ng kanyang isip. Kapag may batang may sakit sa baryo, mas marahan ang kanyang pagmasa. Kapag may namatayan, mas mahaba ang oras niya sa pugon. Kapag may pamilyang walang makain, mas marami siyang nilulutong pandesal. Hindi alam ng mga tao na bawat tinapay ay may kasamang alaala ng isang tao. Habang hinahalo niya ang harina, iniisip niya ang mga mukha sa baryo. Si Aling Rosa na may asawang bedridden. Si Mang Tony na araw-araw bumibiyahe kahit masakit ang likod. Si Nena na working student. At ang batang pulubing minsang nagbayad gamit ang sirang laruan. Parang bawat pandesal may kasamang dasal. Isang umaga, dumating ang isang lalaking nakaitim na polo, makintab ang sapatos, mahal ang relo, at may dalang sasakyan na agad pinagkaguluhan sa labas. Tahimik na pinagmasdan ng lalaki ang panaderya. Halatang hindi siya taga roon. Lumapit siya kay Jojo at inilapag ang sobre sa mesa. Makapal iyon, punong-puno ng pera. Napatingin ang mga customer. Tahimik ang buong tindahan. Habang marahang nagsalita ang lalaki, "Bilhin ko ang recipe mo." Hindi narinig ni Jojo ang salita. Ngunit nabasa niya ang labi nito. Marahang napatingin si Jojo sa sobre. Pagkatapos, sa lumang pugon at sa sulok, naroon ang lumang kwaderno ni Mang Selo. Tahimik siyang lumapit doon. Hinawakan niya ang kwaderno, parang mahalagang alaala. Muling nagsalita ang negosyante. Kahit anong halaga, tahimik ang paligid. Tanging mahinang tunog ng apoy lamang ang gumagalaw sa hangin. At pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti si Jojo. Simple, mahina, pero buo. Pagkatapos, marahan niyang itinulak babalik ang sobre. Tumanggi siya. Nagulat ang mga tao. Loko yata, ang laki nun. Yayaman na sana siya. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Jojo. Hindi niya kailangang yumaman. Hindi iyon ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng tinapay. Napatitig ang negosyante sa kanya. Parang hindi makapaniwala. Pagkatapos, kinuha nito ang sobre at tahimik na umalis. Naiwan ang panaderya sa mabigat na katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, isang matandang babae ang lumapit kay Jojo. Mahina ang kanyang mga kamay. Halatang pagod sa buhay. Marahang inilapag nito ang maliit na barya. Kalahating pandesal lang. Ngumiti si Jojo. Pagkatapos, inabot niya ang isang buong supot. Mainit-init pa. Nanlaki ang mata ng matanda. Mabilis siyang umiling. Parang sinasabing wala siyang pambayad. Ngunit marahang tinapik ni Jojo ang kanyang balikat. Iyong tapik na puno ng lambing. At pag-unawa, unti-unting napaluha ang matanda. At habang lumalabas ito ng panaderya, kumalat muli sa buong paligid ang amoy ng bagong lutong tinapay. Mainit, payak, pero totoo. At hindi pa rin alam ng baryo na ang tunay na sikreto ng pandesal ni Jojo ay hindi harina, hindi mantikilya, lalong hindi mamahaling recipe, kundi ang paraan ng paghawak niya rito. Parang bawat masa ay pusong kanyang inaaruga. Malamig ang gabi, tahimik ang kalsada, at sa ilalim ng dilaw na ilaw, muling dumating ang babaeng nakayuko. Halos maghahating gabi na noon. Sarado na ang karamihan ng tindahan sa baryo. Tahimik na rin ang mga aso. At tanging pugon na lamang ni Jojo ang may buhay.
Abala siya sa pag-aayos ng mga tray nang mapansin niya ang anino sa labas. Ang babae na naman, manipis ang katawan, nakaputing damit, at laging may hawak na maliit na supot. Hindi ito nagsasalita ng marami. Hindi rin tumatagal. Bibili lamang, aalis, at babalik kinabukasan. Ngunit may kakaiba rito. Lagi itong namumugto ang mata, parang bagong iyak. Tahimik na lumapit ang babae sa mesa at marahang naglabas ng ilang barya. Isa lang ang itinuro nito, isang pirasong tinapay. Napatingin si Jojo sa babae. Pagkatapos, sa mga nanginginig nitong kamay, parang may mabigat itong dinadala. Marahang niyang inilagay ang tinapay sa supot. Ngunit bago niya ito ibigay, dinagdagan niya pa ng isa. Nagulat ang babae. Agad itong umiling. Parang nahihiya. Ngunit ngumiti lamang si Jojo. Iyong mahina niyang nangiti. Na parang nagsasabing, ayos lang. Mabagal na yumuko ang babae bilang pasasalamat. Pagkatapos, lumabas ito sa malamig na gabi. At mula noon, gabi-gabi na siyang dumarating. Hindi pumapalya. Kahit umuulan, kahit mahangin, kahit minsan ay halos walang tao sa kalsada. Isang gabi, napansin ni Jojo na mas maputla ang babae kaysa dati. Namumula rin ang mga mata nito. Parang matagal nang walang tulog. Paglapit nito sa mesa, halos mahulog pa ang hawak na barya. Mabilis na inalalay ni Jojo ang supot at doon niya napansin may maliit na reseta ng gamot na nakausli sa bag ng babae. Tahimik na napatitig si Jojo. Unti-unti, parang may nabuo sa isip niya. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Mas maraming tinapay ang niluto niya. Mas mabagal din ang kanyang pagmasa. Parang mas maingat. Nang sumapit ang gabi, dumating muli ang babae. Ngunit bago pa ito magsalita, iniabot agad ni Jojo ang isang mas malaking supot. 3 tinapay. Nanlaki ang mata ng babae. Agad itong naghalungkat ng pera. Ngunit umiling si Jojo. Hindi kailangan ng bayad. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Unti-unting nanghilid ang luha ng babae. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng mahina. Salamat. Hindi iyon narinig ni Jojo. Pero nabasa niya sa labi nito. At sapat na iyon. Mula noon, sinimulan niyang mag-iwan ng dagdag na tinapay sa bawat supot. Minsan, may palamang keso. Minsan may matamis na monay. Minsan may maliit pang papel na may simpleng guhit ng ngiti. Tahimik lamang ang lahat. Walang paliwanag, walang tanong. Ngunit isang gabi, hindi dumating ang babae. Lumipas ang 12:00, 1:00, 2:00. Tahimik ang kalsada. Ngunit walang anino sa ilalim ng poste. Napatingin si Jojo sa hawak niyang supot ng tinapay. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kaba sa dibdib niya. Kinabukasan, habang namimili ang ilang customer, may narinig siyang malakas na usapan. Dinala raw sa ospital yung anak ng babaeng taga-ilog. Matagal na palang may sakit. Tinapay lang halos kinakain. Unti-unting tumigil ang kamay ni Jojo. Tahimik siyang napatingin sa pugon. Parang may malalim na alaalang gumising sa loob niya. At nang gabing iyon, unang beses niyang isinara ng mas maaga ang panaderya. May dala siyang supot ng bagong lutong tinapay. At tahimik siyang naglakad papunta sa madilim na bahagi ng baryo kung saan naghihintay ang isang lihim na unti-unting magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa babaeng iyon. Mabigat ang hangin, tahimik ang umaga, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, maikli ang pila sa panaderya ni Jojo. May bagong bakery na kasi sa bayan. Malaki, makintab, malamig ang salamin,
at puno ng makukulay na tinapay. May buy one take one, may libreng kape, may aircon, at may malalaking tarp na halos matakpan na ang buong kalsada. Unti-unting nagbago ang takbo ng baryo. Ang mga dating nakapila kay Jojo, doon na bumibili. Mas mura roon, mas social tingnan, mas malaki ang pandesal. Ganito ang usapan ng mga tao. At habang lumilipas ang araw, unti-unting numinipis ang tao sa kanyang tindahan. Tahimik lang si Jojo. Wala siyang reklamo. Wala ring galit. Patuloy lang siyang gumigising bago mag-umaga. Patuloy lang siyang nagmamasa. Kahit minsan, 3 na lamang ang bumibili. Isang madaling araw. Tahimik ang pugon. Hindi umiinit ang lumang bakal. At unang beses, walang amoy ng pandesal sa buong eskinita. Nakaupo lamang si Jojo sa harap ng mesa. May bakas ng harina ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya gumagalaw. Sa sulok, naroon pa rin ang lumang kwaderno ni Mang Selo. Tahimik niyang hinawakan iyon, parang may gustong balikan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may lungkot na mababasa sa kanyang mga mata habang abala ang bagong bakery. Unti-unti namang namamatay ang maliit niyang panaderya. Ngunit hindi iyon napansin agad ng baryo dahil abala ang lahat. Hanggang isang umaga, may isang video na kumalat online. Simpleng video lamang iyon. Kuha ng isang binatang dati batang pulubing binigyan ni Jojo ng libreng pandesal. Mahina ang boses nito sa video, pero ramdam ang emosyon. Hindi ako buhay ngayon kung hindi dahil sa panaderyang ito. Kasunod noon, ipinakita niya ang sirang laruang kotse. Ang parehong laruan na minsang tinanggap ni Jojo bilang bayad. Wala siyang naririnig. Pero siya lang ang taong tunay na nakinig sa gutom ko noon. Unti-unting kumalat ang video. Pinanood ng buong baryo hanggang sa kabilang bayan, hanggang sa lungsod. At kasabay noon, unti-unting bumalik ang mga tao sa maliit na panaderya. Mas mahaba pa kaysa dati ang pila. May mga estudyante, mga rider, mga vlogger, mga taong gustong malaman ng sikreto ng tinapay ni Jojo. Ngunit habang lumalaki muli ang kanyang panaderya, mas lalo namang nanghihina ang kanyang katawan. Mas mabagal na siyang kumilos. Mas madalas siyang mapaupo. At minsan, palihim siyang umuubo sa likod ng kusina. Pero walang nakakapansin dahil palagi pa rin siyang nakangiti. Isang gabi, habang tulog na ang baryo, may isang dalagitang tumulong kay Jojo maglinis ng tray. Napansin nito na bago ilagay ni Jojo ang tinapay sa pugon, may sinusulat siya sa maliliit na papel. Isa-isa, maingat, parang mahalagang bagay. Nagtaka ang dalagita. Tahimik siyang lumapit at doon niya nabasa ang mga nakasulat. Para sa pagod, para sa nawawala ng pag-asa, para sa batang natatakot, para sa pusong sugatan. Nanlaki ang mata ng dalagita, hindi niya maintindihan. Pagkatapos, isulat ni Jojo, inilalagay niya ang maliliit na papel sa ilalim ng tray bago niya ipasok ang tinapay sa pugon. Parang kasama iyong ipinapasa sa bawat pandesal. Napaluha ang dalagita. Doon niya naunawaan, hindi pala harina ang sikreto, hindi mantikilya, hindi asukal, hindi espesyal na recipe, kundi intensyon, pagmamahal, pag-alala sa bawat tao. Habang ang ibang bakery gumagawa ng tinapay para kumita, si Jojo gumagawa ng tinapay para magpagaan ng pakiramdam ng iba. At marahil, iyon ang lasa na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Kinabukasan, pumalat ang kwento sa buong baryo.
Mula noon, hindi na lamang basta tinapay ang turing ng mga tao sa kanyang paninda. Parang tahanan na rin ito, parang alaala, parang tahimik na yakap tuwing madaling araw. At habang muling umiinit ang pugon, tahimik na napatingin si Jojo sa langit. Parang may naalala, parang may gustong pasalamatan. Hindi niya man marinig ang ingay ng mundo. Ramdam naman niya na may mga pusong natutong tumibok dahil sa kanya. Malamlam ang umaga, mabagal ang hangin, at kakaiba ang katahimikan sa panaderya ni Jojo. Sa loob ng maraming taon, palaging buhay ang lugar na iyon. May tunog ng tray, may amoy ng bagong lutong pandesal, may mga batang naghahabulan sa labas. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, parang unti-unting humihina ang lahat. Pati si Jojo, napapansin na ng ilang suki. Mas nanginginig ang kanyang kamay. Mas mabagal siyang magmasa. At minsan, napapatigil siya habang nakatitig lamang sa pugon. Pero kapag may nagtatanong, ngumingiti lamang siya. Yung parehong ngiti na parang ayaw maging pabigat sa kahit sino. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, mag-isa na namang nagmamasa si Jojo. Mainit ang pugon, ngunit malamig ang kanyang mga palad. Maya-maya, napahawak siya sa dibdib, napapikit, parang may matinding sakit. Ngunit matapos ang ilang segundo, tumayo pa rin siya. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng tinapay. Isa pa, isa pa, isa pa. Parang may hinahabol siyang oras. Sa sulok ng mesa, nakalatag ang maraming maliliit na papel. Mas marami kaysa dati. At para sa mga malulungkot. At para sa mga iniwan. At para sa mga patuloy na lumalaban. Paulit-ulit siyang sumusulat. Tahimik, mabagal, pero puno ng damdamin. Pagsikat ng araw, hindi bumukas ang panaderya. Lumipas ang alas 5, alas 6, alas 7. Nagtataka na ang mga tao. Bakit sarado? May sakit kaya si Jojo? Unti-unting dumami ang tao sa labas. May kaba sa hangin, hanggang sa dumating ang dating batang pulubi na ngayoy isa ng binata. Marahan niyang itinulak ang pintuan. Bumukas iyon ng dahan-dahan at bumungad sa kanila ang tahimik na panaderya. Mainit pa ang pugon. May bagong lutong tinapay sa tray. At kumakalat pa rin ang mabangong amoy ng pandesal. Ngunit walang Jojo. Tahimik ang buong paligid. Habang isa-isang pumapasok ang mga tao. Sa tabi ng lumang pugon, may maliit na kahong kahoy. At sa ibabaw nito, isang sulat. Dahan-dahang binuksan iyon ng binata at habang binabasa niya, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nararamdaman kong malapit na akong mapagod, pero ayos lang dahil natutunan kong ang buhay ay parang tinapay rin. Kailangan mong ibigay habang mainit pa. Tahimik na napaiyak ang mga tao at doon din nila nalaman na matagal nang may sakit si Jojo. Hindi na pala kayang gamutin, ngunit itinago niya iyon dahil ayaw niyang kaawaan siya. Sa ilalim ng sulat, may isa pang maliit na papel. Mas luma, mas kupas, at nakapangalan sa isang babae. Biglang naalala ng ilang tao ang babaeng laging bumibili tuwing hating gabi. Maya-maya, dumating ito sa pintuan ng panaderya. Namumugto ang mata at nanginginig ang labi. Tahimik siyang lumapit sa kahon at marahang hinawakan ang lumang kwaderno ni Mang Selo. Doon nabunyag ang lahat. Ang babae ay anak pala ni Mang Selo. Noong masunog ang lumang panaderya, maraming taon na ang nakalipas. Nagkahiwalay-hiwalay ang pamilya nila. At si Jojo lamang ang hindi kailanman nakalimot. Kaya pala gabi-gabi niya itong tinutulungan. Kaya pala parang may malalim siyang pagtingin dito.
Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil may utang siyang loob at pagmamahal sa pamilyang minsang tumanggap sa kanya nang walang pagdududa. Tahimik na napaupo ang babae sa sahig, yakap ang kwaderno ng kanyang ama habang umiiyak, at sa huling pahina ng sulat ni Jojo may nakasulat, "Hindi ko man kayo marinig, naramdaman ko naman kung paano ninyo ako minahal." Walang nakapagsalita, tanging tunog lamang ng mahinang hangin at pag-iyak ng ilang tao ang naroon sa panaderya. Lumipas ang mga buwan, nanatiling sarado ang maliit na tindahan. Unti-unting nawala ang amoy ng pandesal sa eskinita at parang may kulang sa baryo. Hanggang isang madaling araw, may naamoy muli ang mga tao. Mainit na tinapay, pamilyar, nakakapanatag, nagtinginan ng mga kapitbahay at dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa dulo ng kanto, bukas muli ang panaderya at sa loob, may isang batang lalaki na tahimik na nag-aayos ng tray. Payat, mahinhin, at hindi rin nagsasalita. Napansin ng mga tao, pareho ito ng ngiti ni Jojo. Nang tikman nila ang pandesal, parang bumalik ang lahat. Iyong init, iyong lambing, iyong pakiramdam na parang may nagmamalasakit sa kanila. At nang may sumilip sa ilalim ng tray, may nakita silang maliit na papel. Dahan-dahan itong binasa ng matandang babae at dun muling nanahimik ang buong panaderya dahil nakasulat doon, ang tunay na sangkap ay pagmamahal na ipinapasa. Magandang gabi.